Napatawad na ba yung mga taong nakasakit sa'yo? O hanggang ngayon, pag naaalala mo to, nagagalit ka pa rin? Gets naman. Mahirap talagang magpatawad, lalo na kapag sobra kang masaktan. Pero minsan, kailangan din natin matutong magpatawad. Alam mo yung pakiramdam na may hawak na mabigat? At tulad dito, habang tumatagal na hawak mo ito, mas bumibigat ang pakiramdam at mas nakakapagod. Pero kapag binitawan mo, gumagaan. Ganun din yung sama ng loob. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na okay lang ang ginawa nila. Habang kinitimkim mo yung galit, mas mabigat sa puso at isip. Pero kapag natuto kang magpatawad, unti-unti rin gumagaan. Pero alam mo ba, malaking bagay ang matutong magpatawad. Dahil sabi sa Colossians 3:13, "Forgive as the Lord forgave you." Marami tayong pagkakasalang nagawa sa harapan ng Diyos, but in the end, pinatawad niya rin naman tayo. So ganun dapat din tayo sa mga taong magkakasala at nagkakasala sa atin. Patawarin natin sila gaano man kahirap o gaano man kasakit yung kanilang nagawa sa atin. At matuto tayo magpatawad paunti-unti and knowing that by God's grace, magagawa nating magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Peace out. Pero paano kung sinabi mong pinatawad na kita, pero galit ka pa rin? Parang hindi pa yata talaga okay? Ang tunay na nagpapatawad dapat galing sa puso at hindi napipilitan. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 15, "If you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." Ang sinasabi dito ay kung gaano kalaga magpapatawad. Kaya matuto tayong magpatawad, hindi para sabihing tama yung ginawa sa atin, kundi para matutunan nating bitawan yung galit at sama ng loob. Hindi naman madaling magpatawad. May mga bagay na masakit talaga at hindi mo kailangan kalimutan na ganyan nangyari. Pero hindi rin natin kailangan habang buhay dalhin yung galit at sama ng